Ito yung ano no, yung highlight nung day 2 nung kahapon. Kasi nung last time, shinare ko sa inyo yung highlight nung day 1, di ba? So ngayon, day 2, ito, Senator Judge Ping Lacson asked 16 votes to convict, blah blah blah. So, eto, no, kung malakas yung depensa, bakit nga takot sa ebidensya yung, no? Yung tunay na laro ng kampo ng DDS o ng depensa. Hindi depensa yung nakikita eh. Kundi pigilan yung trial, harangin yung ebidensya. Parang ganun kasi yung laruan nila eh. Diba? Yan pa, may ano pa to. Ito mo, basahin ko muna isa-isa. Si Attorney Lorna Kapunan requested to call VP. Si Lawrence Defensor presented Article 4, yung assassination tsaka yung grave threat. Tapos, parang ang lamya naman. Si medyo matikas eh, no? Anong pangalan ni attorney? Nakalimutan ko yung pangalan ni attorney. Anong pangalan ba ni attorney na ano? Wala dito. Nakalimutan ko yung pangalan. Ang lakas ng singot ni Tokmol kanina. May sipol. Kaya nga eh, no? Okay, I withdraw. Ganun pala. Ba't singot na singot yun, no? Anak ng detek singotero. Akala niya nakakatawa yung pasingot-singot niyang gano'n. Diba? Oh. Tapos, the court denied the motion of defense to exclude Kalilong, si NBI agent, no? Na pag-alaman natin, CPA pala, no? Diba? Si Attorney Ligutan, sabi ni mo, correct, si Attorney Ligutan, tigulan yung, pumapasok kasi sa isip ko, tigulan ba? Oh, Ligutan ng Cebu, sabi ni Boss White Tiger. Oh. Tapos si Sara Duterte, yun kasi yung ano dyan, di ba? Yung threatening to kill PBBM. Ayan. So sinamarize na sa atin to ng GMA7 actually for yesterday. Ayan. Kaya ito naman yung topic natin talaga ngayon is kung malakas yung depensa, bakit takot sa ebidensya, di ba? Yun, tingnan natin kung ano yung tunay na laro ng kampo ng mga dito. Alam nyo, no? Maganda ngayon kasi marami tayong matututunan eh. Di ba? Ngayon, parang ang gagaling na nga mag-explain ng mga ano ngayon, no? Ng mga napapanood kong vlogger kasi marami natututunan mga mandirigma. Napansin nyo ba yung nangyari? Si Sara Duterte kahapon, di ba? Oh. Physically went to the Senate. Nagkaroon ng press conference. Ano sabi niya? I will be blooded but unbowed. Kagaya nung diniscuss natin kahapon. Pero, pagkatapos nun, di naman siya pumasok sa impeachment courtroom. Diba? Instead, sabi nung kampo niya, she only met with her lawyers. At halos kasabay nito, another move was filed before the Supreme Court asking that the impeachment proceedings to be stopped. Yun pala yung nangyari doon. Hindi naman talaga siya, since nandun yung mga ano niya, talagang pang-asar lang din si Sara, no? Ganun yung teknika nila. Akala siguro nakakatuwa siya. Na pag nagkakaganon siya, feeling niya, alam niyo yung objective talaga nila, no? It's either pahabain, patagalin, mambuska. Hindi talaga i-showcase yung katotohanan eh, kundi mambuska lang din. Parang ganun eh. Natutunan ko na wag magpanggap na may alam. Kahiya-hiya pag nabisto, di ba? Robin, ayun. Sino po? Nakuha niyo po ba? No? Yung recording o yung nag-record, yung raw video po. Kung ang mensahe no, ni Sara Duterte, handa akong lumaban, bakit parang legal strategy is focus on stopping the fight before the evidence can be fully presented? Hindi ba dapat? Kung kumpiyansa ka sa depensa mo, hayaan mong umusad yung proseso. Sagutin mo yung ebidensya one by one. Di ba? Parang tok mo lang butya. Parang estudyante eh. No? Yung unang dumating dun sa exam,
Pero siya rin yung unang humiling na ipagpaliban na muna yung exam. Pero kung handa ka talaga, no? Bakit ang hunang hinihingi mo i-delay? Magaling ang witness, super bravo. Putya, 30 plus times na palang sumipot sa mga ganong hearing. Talagang dalabhasa na. Pero one thing that shines ngayong impeachment talaga ang ganda talaga ng pagkaka-preside ni the chair will rule. Meron na tayong Gabriel dito. Ako taga-rule ngayon ha. Yung mga comment dyan ha. Ako magsasabi kung overrule yung... Ba't di natin kita yung pukpukan natin dito. Ayan. Ayun. Overrule. Si Narbasa, hirap na hirap sa cross examine. Cross examine pala ang ginawa niya kanina. Totoo ba? Kala ko kung ano lang. Kala ko talaga kung ano lang. Pero alam niyo nung day 1, day 2, hindi doon nagtapos yung kwento, yung pagpamubus ka ni Sara Duterte. No? Nung day 1, day 2, meron din mga several yung anong tawag dito sa depensa, yung objection na. Yun yung mga tumatakip po tayo, yung pala karamihan nung pagpansin ninyo, lahat ng mga discussion doon nagre-evolve sa objection. Objection, Your Honor. Pero ang maganda kasi doon, na yung objection ng defense were either denied or overruled, 'di ba? Isa sa mga argumento yung 32 million votes received by Sara Duterte. Ito sabi nga ni Secretary Llamas, what's that all about, man? Pero impeachment is governed by constitutional standards. Hindi ng laki ng electoral mandate. Puta mo nga. Hindi. Ibig ba sabihin porque ang daming bumoto sa'yo, pag nagkamali ka, hindi ka na dapat i-impeach? Pag nangurap ka, hindi ka na dapat i-impeach. 30 million yung bumoto sa'yo Ano yung naratibo nito? Narbasa! Anak ng teting, narbas ka na. To Narbasa, ayan. Ayan, sabi ni Boss Raha. 32 million, yun yung CJ Narvasa, yun yung simula ng statement niya. And I think that was even, yan na talaga yung naratibo ng mga DDS Diba? Even before. No, bakit po siya? Karamihan, diba, sasabi niya pa, karamihan doon sa mga congressmen, wala pa sa 1/8 yata ng boto na natanggap ng mga gustong i-impeach si Sara, para may mga ganun pa Ganyan na yung mga naratibo nila even before pa. Kahit nung dati pa. Pero kagaya na nasabi ko, yung impeachment, governed yan by constitutional standards. Hindi dahil porque ang laki ng boto mo. Public office is a public trust. At yung mandato ng botante does not automatically exempt any official from accountability under the Constitution. Hindi po ganun yun. Di ba, Mamaribik Giray? Boss Mark Mendoza, na may pa-Korean pa yung mga pangalan sa dulo at saka siya Oo, laging object ng object ang walang yang yun. Tapos yung yung objection to the prosecutions. 'Di ba? Yung opening statement. Tapos yung admission of the threat video. Yun yung nag-iserto ng argumento tsaka yung procedure Pero sa huli, kinontes kasi nila yun Buti pinayagan pa rin ipakita. Hindi, punta si Alan Cayetano, hindi. Total, kung payag lang din namang, simplihan yung mga pambabastos ni Cayetano kahapon, Simplihan Yung kanina, medyo pero ganun pa rin Kahapon parang ba sabi niya? Parang naka-address sa presiding officer tsaka doon din sa SP. Na parang ba sabi nito ni Alan Cayetano? Why not panoorin na natin, 2 oras lang din yan. Kasi kung later on, we're gonna be deciding. Pero
kung ano nyo, kung ano mapagkasunduan nyo dyan ng presiding officer, blah, blah, blah. No, I will yield dun sa then, pero, baka naman, meron din mga gustong mapanood na ng 2 hours. Total, later on, papanoorin din pala natin. So, it's better. Parang, pero ako, I'm telling you yung kutob ko na sinabi ko dati pa, even before the impeachment starts, nung ano pa siya, nung Senate President, 'di ba, ng panandalian, Senate President ng ilang araw, ang nakakatawa, kahit Senate President siya ng ngayon, feeling niya pwede siyang manalo ng presidente. Pansinin nyo. O diyan, mas naging active siya pagdating dun sa mga rally-rally. No, hindi ko alam kung ano nangyari, but bigla siya naging active. 'Di ba? Sumisipot dun sa rally, nag-i-speech sa Facebook. Pucha, obligado na siyang mag-live Ila-live yung impeachment. Mati kasi kupal. 'Di ba? Live na. Akala niya siguro kung ilan yung views niya would translate ng boto. Parang ganun siguro akala niya. Pinipilit ko maging unbiased ang mind ko sa sinasabi ni Cayetano, pero klarong-klaro talaga na pabor lahat kay VP para sa mga sinasabi niya at mapatagong birada ginagawa. Oo nga din no. Hindi, pero sabi ko nga sa inyo kahit ganun ngayon, I'm sure mananaig yung adhikain niya na maging presidente. DDS Utak Luga. Grabe no? Wala Yun talaga yung teknika nila. I object, Your Honor. Overruled. Hindi, pero maganda nga, marami tayong natututunan, di ba? Pero yung diskartihan kasi nila ng ng depensa. Alam mo parang isang negosyante, no? Yung paulit-ulit na nagpapalit ng resibo kaysa ipakita yung mismong produkto niya. Kaya kapag mas marami ang oras na ginugugol sa pagharang kaysa sa pagsagot, natural lang na mapapatanong yung mga tao, bakit po parang gusto niyong pigilan? Yaan mo sila dyan, viewers yan, no pansin sila. Yung isa pang ano ba yung isa pang detalye, no? Na eto yung hindi dapat baliwalain, no? Nung subukan ng defense na humiling ng reconsideration, no, sa sariling presiding officer, sa ruling ng presiding officer, nakita niyo naman si Cheese, di ba? Ipinaalala mismo ni Senator Cheese na under the impeachment rules, only a senator judge may move for reconsideration of the chair ruling. Ibig sabihin, kahit yung procedural limits ng impeachment, nagiging bahagi rin ng diskusyon. Kaya alam nyo, no, para sa akin, yung next phase of this impeachment trial will not be decided by press conference alone. Kagaya ng ginawa ni Sara Duterte, baka akala niya ganun-ganun lang yun. Si Alan, presidente, naku, wala na Pilipinas. Sabi, naku, yun lang. Hindi rin niya madadaan sa yung kung sino yung pinakamaingay, di ba? Kung sino yung mga object ng object, hindi ka... sino yung, mabisa yung pagkakagawa ng press conference, hindi rin po ganoon. No? It will depend on whether each side can support its claim with evidence, no, that can withstand legal scrutiny. Po dyan, pasinin nyo yung mga lahat na sinasabi natin dito, sinasabi ng mga abogado. Talaga sabi ko sa inyo, gumagal. Dito kayo lagi man manunood kasi sa tingin ko pinapanood nila tayo yung diskusyon natin. Naririnig ko sa bibig nila Sabi ko, ano to? Yan yung mga sinasabi ko Hindi, doon talaga masusukat no? Yung credibility ng magkaibang panig. Minsan, ang sarap ng Ang sarap yung parang saktuhan mo lang. Yung, I mean yung
minsan gusto ko talaga makinig lang din na makinig tapos tanggalin mo yung bias mo. Pero pagka kahit anong gawin mo talagang parang feeling mo ang bobo talaga ng depensa. No? Wala tayong magagawa eh. Kaya alam niyo kung may isang realization, yung tayong dapat iuwi ngayong dun sa day 1 tsaka day 2. No? Ito yun eh. Kapag ang laban ay nasa loob ng impeachment court, no, mas mabigat yung timbang ng ebidensya kaysa sa political messaging. No? At habang nagpapatuloy yung paglilitis, the Filipino people will have more opportunities to judge not only the arguments, kundi pa kung papaano hinirap ng bawat panig yung proseso mismo. 'Di ba?